Come and get me. Ready pala sila sa akin, ba't hindi nila ako makuha? Okay. At nakakatawa naman itong intelligence ninyo, no? Maling-mali ang intelligence. Ano ba yan? Yan ang dapat imbestigahan ng confidential funds. Kasi kung yan ang pinagagastusan ng confidential funds, sayang talaga ang pera ng kaban ng bayan. Okay. Ayon naman po sa DOJ, naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. Kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. So, ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kino-question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang-personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya ay nagtatrabaho bilang Vice Presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Clay Pardilla, PTV4. Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, VP criticized the country's foreign policy and the administration's decision to allow foreign missiles in the Philippines. Ang sabi niya po, papapasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban niya. Any comment po, Yusek? Salamat. Yes, the President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. Pro-Filipino, ito ang pananaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin sa International Criminal Court at sa sigalot sa West Philippine Sea. Matapos sabihin ng Department of Justice na bibigyan ito ng proteksyon ang mga testigo sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng war on drugs, nilinaw ng Malacanang na hindi ito nangangahulugang direkta ng nakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakatuon ng gobyerno sa pagtulong sa mga kapwa Pilipino upang makamta nila ang hustisya at ito rin ang mismong ninanais ng Pangulo. Tutulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly
tulungan sa ICC. Iginit pa ng palasyo na ito rin ang pananaw ng Commission on Human Rights. Giit pa ng palasyo na si Pangulong Marcos ay taas noong ipinagmamalaking siya ay pro-Philippines at naninindigang hindi isusuko ang kahit isang pulgada ng teritoryo ng Pilipinas. We did not yield. We continue to protect the sovereignty of the Republic. We continue to defend the territory of the Republic. And we continue to protect and defend the people of the Republic. Makailang beses nang sinabi ng Pangulo na sa maayos na dialogo nais plantsahin ng Pilipinas ang anumang gusot patungkol ng territorial dispute. Pero ibang usapan na raw kung may mapapahamak na Pilipino, partikular na ang mga mangingisda. Hindi man tayo nakikipag-away. Pero wag niyong binabangga yung mga mangingisda. Hindi ba? Wag niyong kami hinaharang dun sa teritoryo namin. Yun, ipaglalaban talaga namin yan. Because kung ibigay mo yan, bibigay mo ng, like they say, you give them an inch, they'll take a mile. So you cannot allow it even the 1 inch. Nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. It is a tourist destination. Kung meron mang 100 kilometers na bridge sa China, pumunta ka ng China. Okay, pero dito sa Pilipinas, okay, San Juanico Bridge ang pupuntahan mo, hindi China. Ang kapwa nating Pinoy, ibinabagsak ang turismo ng bayan, inaangat ang turismo ng ibang bansa. Samantalang ang Pangulo kagagaling lamang sa Japan para palakasin ang turismo ng ating bansa. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? He has the hallmark of a scammer. Ganyan isinalarawan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa kanya sa Melbourne, Australia. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflicts with regard to our president. And budol in English is scam, no? Well, we're not surprised. Nasa Australian BC kung saan dumalo siya sa rally para sa panawagang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin niya binatikos si Pangulong Marcos. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang budol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? Kung nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So,
Kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Matapos namang tawaging makaluma ni VP Sara ang Philippine National Police dahil sa pagtutok sa police visibility sa mga lansangan sa halip na gumamit ng makabagong teknolohiya tulad ng drones, sinabi ni Yusek Castro na ayon mismo kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, ginagawa na nila ito para sa mabilis na pagresponde. Welcome rin niya ang pangalawang Pangulo na bumisita sa PNP upang makita nito kung gaano kahalaga ang pagpapakalat ng mga pulis sa kalsada. We have already incorporated technologies such as drones and CCTVs in our operations. This had enabled us to build a strong foundation for our quick response. So, ayon dito sa ating PNP Chief, makinig po tayo ng opinyon sa mga taong may sense. Ayon naman sa Senadora, marami silang ebidensya na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ni Maurilio. Lahat rin umano ng mga testigo sa Senate hearings kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang mga testimonya at ebidensya na dala-dala. May mga paper trail din ng mga ito na maaaring patunayan ng maraming mga ahensya at opisyal. Handa ring maglabas ang kampo ng Senador ng iba't ibang screenshots at video sa tamang panahon. Naniniwala ang mababatas na si Maurilio ay pinilit o binayaran para sirain ang kasalukuyang criminal proceedings laban kay Kibuloy. Gayon din ang nakababagabag na pananakot sa mga tauhan ng senadora at ng mga saksi na nagsalita laban sa sinasabing kasuklam-suklam na mga gawain ng religious leader. Bunsod nito, naghahanda na ang kampo ni Ontiveros ng seryosong legal na tugon laban sa naturang harassment at intimidasyon. Nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no, para maging para maging instrumento na gipitin ang mga kalaban ng administrasyon. Kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Ontiveros na yan. Sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. At ang isa pang nakakasuka, yun talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CPP-NPA, no? Tingin nyo ba, miski kayo'y magsabuatan na yan, makukuha nyo ang suporta ng taong bayan? Nagsabuatan na nga kayo, ang latest survey, nangunguna pa rin, 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, siya maging presidente. Ay, nako. Tapos, ang nakakabuhisit talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino na sila lang yung malinis. Pero, ang dami naman nilang putik sa mga mukha. O, kita mo itong gawain to. Gawain ba na matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo, para lang magipit ang isang tao na walang kasalanan? O, tapos akala mo kung sino kami lang ang malinis sa bayan nito, kami lang ang dapat maglingkod. Kaya na-turn off ang taong bayan sa inyo. Bakit pa sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Inaamin niya tao siya, inaamin niya hindi siya perpekto, meron siyang mga kahinaan, ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan. Hindi gaya nyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno.